So Ron, husgahan mo ngayon si Mark. Ano ang zodiac niya at bakit? Bilang ilang beses mo na rin siya naka-hangout. Gemini ka ba? Bakit? Bakit sa tingin mo? Wala lang, may Gemini vibes. Ano yung Gemini? Ano ba yung vibe? Gemini? Two-faced ba yan? Mm. Yun ba yun? Hindi naman, undecisive lang. Di ba Libra yun? Ay, nga, Libra pala yun. Libra. Mali. Ano? Virgo. Hindi ka Virgo? Virgo din ako Ay, hindi siya Virgo. Baka sa ano yun? Sa rising mo. Ano rising mo? Ay, hindi ko alam. Tingnan natin sa Yang CoStar. Chow. Basmati. Rising 12 noon. Charot. Makikita yun sa CoStar, di ba? Oo. Oh, Libra mo, rising. Tama ako. Indecisive daw kasi. Oo. Indecisive talaga ako. Ano pa itong mga to? Ang dami-dami nakasulat. Mamaya yan, pag-usapan natin. May to explain. Okay, so hi guys. So I'm Carl and I am a Virgo sun. Moon ko is Sagittarius. Rising ko is Scorpio. Oh no. Ikaw, Rod. Scorpio. Ikaw. Ako, hello, I'm Ron. Wow, ang nipis ng pagkakala. Is girl. I'm Ron. Ang zodiac sign ko, Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising. Venus in Scorpio. Hala. Hello, I am Mark. Ang alam ko lang Virgo ako. Virgo. Andiyan na. Sun in Virgo. Moon in Aquarius. Ano tong ascendant in Libra? Yan yung rising. Rising in Rising Libra. Mercury in Virgo. Venus in Libra. Ang dami naman. Alam mo, Buong solar system. hello mga bading again. So today, makikilala natin ang ibang side ni Ron. Hago. Bukod sa panalait dahil siya ngayon ang ating resource speaker Yeah. for our episode which is about tarot and astrology. Ako din dito speaker sa kahirapan. And you guys are watching In fairness, Hello. Kung masabay yan, so ginagawa ka lang. Alright. In this episode, we're diving into the mystical world of tarot pala. Akala ko tarot. Charot. Tarot cards and astrology. Pag-usapan natin bakit ang daming bading na naulol. Naulol talaga sa mysticism. Parang tayo lang naman naulol Nung nun. pandemic. Parang marami talaga. Marami ba? Oo. Okay. And alamin natin paano gamitin ng zodiac at tarot para i-defend ang ating pagiging toxic. Charot. Kayo yun. We. bakla. May kwento ako dyan. Masyado akong toxic. Di na ako toxic. Ano na ako? Radioactive. By Imagine Dragon. Na-cancel out na. Charot. So, before Okay. anything guys, how do you identify in terms of religion? Like, naniniwala ba ka sa tarot, astrology, witchcraft, or Catholic? Ako, fine. I'll start na lang. So, I identify more as spiritual. So, not necessarily like a religion, like Catholicism, although baptized ako. More spiritual talaga ako. Ako naman, Roman Catholic kasi family influence. And yung school din, syempre. Pero like, practicing ka. Oo, practicing. Kaya Can you lang go to na-lessen ng pagsisimba ko simula nung pandemic dahil sa online mass. Pero tinatry ko pa rin naman mag-online mass. Even up until... Oh my God, nagsisimba ka pa din? Oh. Oh, really? Mm-mm. Di ako makapaniwala, di ba? Grabe. Nahusgahan ka na nga. Ako, Roman Catholic on paper. Kasi yun yung nasa birth certificate ko. Tapos naniniwala mo ako sa tarot, sa astrology. Pero pinaka naniniwala ko may higher power sa planets and sa stars. Mga ganon. Wait, meaning higher power, meaning may supreme May, being? may effect lang ang stars Mm. sa ating movement. So yung mga Mercury retrograde, ganyan. Yes. Which, meron ba ngayon? Or ano ba nag-retrograde ngayon? Di ba yung website? Parang Mars ang naka-retrograde ngayon. Oh. Akala ko Mercury lang lagi. Di, parang magre-retrograde soon si Jupiter. Okay. So nag-iiba-iba. Tapos yung Mercury, yun yung aning-aning yung mga tech and stuff. Si Mercury lang kasi yung madalas mag-retrograde na mabalitaan mo kasi Pinakamalapit. siya yung pinakamalapit. Mm. Siya yung pinakamabilis umikot. So, madalas Sa siyang sun. Ang retrograde kasi parang from Earth, parang nagmumukhang bumabalik si Mercury. Pero in fact, umikot pa rin siya. Okay, So, yun pala yun. Alright. Magsimula muna tayo guys sa tarot. So, Ron, paano ka nagsimula sa tarot? Tarot cards. Nag-start ako sa tarot cards. Tanda mo pa ba yung conversation natin nun? Yes. Ay, putang ina. Ako nga, nakalimutan ko na yun. I got into tarot cards kasi nung pandemic, first time kong mag-ghost.
Balik naman tayo sa goals. First time ko So, panoorin nyo guys yung previous episode. Depende kung ano yung unang i-upload sa go. Tapos yun, first time ko nag-go. So, nung nag-go ako, ginawa ko what any rational person will do. Consult the stars. Consult cards, consult the stars. Hindi therapy, cards. Hindi. Nagsimula ka muna sa mga reading books, mga self-help books. Hindi, matagal ako nagbabasa ng ganyan Oh. before pa. Hindi mo epekto. Ay, hindi umepekto. Cards tayo. Stars tayo. Alam mo, konti na lang feeling ko, kung nabaliw pa ako ng konti nun, may tea leaf reading abilities na ako ngayon. Kailangan ko lang mabaliw ulit, ma-acquire ko yung ability na yun. Okay, I'll go. And then, Hindi yun, tapos natuto ako. Hindi ko matanda yung mga pinagsasabi ko sa inyo, basta natuto na lang ako. Parang may time skip doon sa memory ko. Basta alam ko, yun yung reason kung bakit ako nag-aral tsaka natuto. Self-learning. Yun Walang... siya, siya nag-introduce sa akin. Oh. kasi nung pandemic, di ba ang dami nating oras? So, but like, even before pa naman, nagtatry na ako magbasa ng tarot. Pero nung pandemic, mas nagseryoso ako kasi nga maraming time. And then, ito, since nabaliw-baliw nga siya, parang, okay, masaya to pag-practicean. Nag-practice ako sa kanya until sa tinuruan ko na siya kasi halos araw-araw na siya nagpapabasa. Araw-araw. Nag-iba ba yun lagi? Hindi na, ulo lang siya eh. Minsan, same lang yung cards. So, yun, tinuruan ko na siya. Hanggang sa bumili siya ng sarili niya. Pero, yung sa akin naman din kasi, yung college pa ata ako, parang sa school, may manghuhula. Parang fair lang. Tapos, Mysterium ba? Uso yan mga ganyan. School fair, ganyan. Oo. Tapos may mahula. yung Mysterium sa Burgundy yun eh, sino nga ba yun? Rob Rubin? May TV series dati si Ryan Eigenman. X-Factor? Hindi, horror din. Gaga. Hindi, horror din. Shocks. But anyway, sabi ng manghuhula na pwede raw ako manghula din. So, sinabi, Bakit? parang na, Gifted ka, ganyan? ish. Tapos ang ginawa niya, siya mismo nagbunot ng baraha, pinabasa niya lang sa akin on the spot. And medyo naalala ko pa yung yung basa ko. Basta sinabi ko sa kanya, ang tanong niya sa akin was, ano dapat yung gawin niya? Ang nabasa ko was, parang tour guide ka ng mga tao into mysterious like places. Yung kinuwento niya nga, balak niya mag-start na mga ghost tours. So Ako medyo na-convince ako doon. So yun, kaya ako nag-start mag-aral. Ako naman kasi medyo, as much as Catholic yung parents ko, yung mom side ko kasi medyo naniniwala sa mga mystical shit. Basta parang mga miracles, ganyan, mga spiritual shit. May family manghuhula kami before. Taray. Hindi family physician, no? Family manghuhula. Tapos basta alam ko may family manghuhula kami na parang lagi siyang pinupuntahan ng family namin for problems for some weird reason. Tita ko yung nakakaalala nito, kaya parang pag nagpapahula sa akin yung tita ko, sasabi niya, ikaw na yung next. Ha? Next na ano? Family manghuhula. Well, to be fair, nangyayari na siya. Parang pag nag-Christmas ako, lagi sila nagpapahula sa akin. Mga kamag-anak ko magpapahula, ate ko, ganyan, tita ko magpapahula, sasabihin, may babae ba? Tito mo? Parang sabi ko. Tapos ako naman, kung ano yung nilabas ng cards, binabasa ko. Wala pa namang lumabas ng masamang card na nagsasabing yes. Parang ang lumabas doon sa tita ko, tanda ko was, pag nagka-time siya. So, wag mo siyang bigyan ng time. Tapos alam mo, binalikan ko siya the next year. Nabalitaan ko sa tito ko, parang pinapunta niya ng Aklan para mag-establish ng hospital something. Sabi ko, ay si bakla, ginawang busy masama. Tapos basta may family manghula kami. Tapos yung mom ko nun, may mga ritual din dati. Yung mom ko kasi before, parang mahilig sa feng shui, ganyan. Nag-iiwan din siya ng kisses sa... Para sa mga duwende. Hershey's? Ayun, nakwento ko sa iyo. Kasi literal Hershey's Kisses? Oo. Tapos Tapos nakalay mo siya. nag-iiwan siya para sa mga duwende. Tapos yung mga Hershey's Kisses, may mga carve na maliliit. Sabi niya, yan yung mga kagat ng duwende. Sabi ko, parang kagat ng langgam. Hindi sa duwende yan. Sabi ko, okay. Medyo na-curious din ako doon about it. Tapos meron sa Malolos na manghula na Chinese. Sa mga taga-Malolos na manonood dito, nasunog na yung mall. Hindi ko na alam kung nasan siya, pero alam ko nasa Maunlad siya. So, yun, nagpahula ako sa kanya before. Nahappy naman ako. Tapos yun, parang nag-pandemic, ako na yung natuto mag-isa. Share ko lang, yung kinuwento ni Ron na nag-alay. Ginawa ko yun recently dito. Nag-alay? Oo. Ng Hershey's? Di ba may mga candies kami dyan? Habang natutulog pa si Jom, nag-light ako ng kasi di ba parang kaka-November 1 lang, gano'n. Napag-usapan natin na parang, nga, dapat nag-ilaw tayo ng kandila, gano'n. So, nag-ilaw ko ng incense, tapos nag-ano ko ng candy. May kumain din? Gaga. Di ko naman chinek ng mga may kumagat. Sa amin kasi parang kita mo talaga na parang may curve talaga siya. So medyo slight naniwala ako nun. Nung bata ka. Nung bata ako. Bakit daw Hershey's? Yun yung request? Actually, di ko din alam. Baka kailangan lang matamis. Pero di ba si Juan tatay ko? So parang madami kami chocolate. So parang ito na nga lang. Usually kasi ganyan, mga sweets,
milk, beer, alak, Mm. kandila, incense. Hindi ang social kasi, hindi man lang mga honey, chocolate, ganyan. Ganyan. Ewan ko sa nanay ko. Baka yun lang kasi Choosy yung duwende. Oh. Pero meron din kasi iba na parang choosy din. Like for example, yung mga voodoo gods like Papa Legba, mga ganyan. Or like, iba yung into demons, parang whiskey. Paminsan nga like sa mga kapre, ganun, Red Horse, tsaka Yossi. Sa Tigba lang siguro, Red Horse. Tapos may ano din. Meron ganyan. Tapos yung nanay ko, may ano din siya. Parang miracle bread. Hindi ko alam nyo to. Oh, miracle bread. Ostia? Parang ano siya. Mga gardenia lang yun, day, ha? Hindi tarantado. Parang ano siya. Bread blessing siya. Parang may dough, ikikeme mo, ritualan mo, dadasalan mo. May bibigyan ka number of people. Tapos yung number of people na yon Maging disciple mo. hindi gago. Gagawa din sila ng dough na yon. Parang dadagdagan nila yung binigay mo. Tapos Multi-level marketing. To be fair, yes. Structure-wise, yes. Ano siya? Tapos parang gumawa siya ng bread. Tapos parang, gumawa din siya ng dough. Parang hindi ata marunong mag-bake nanay ko. Nagawa niya yung dough. Tapos nakita ko dinadasalan ng shit niya. Pero si bakla, nanay ko, microwave niya. So, na-tegisaur yung dough. Hindi, napamigay niya na yung dough na kailangan niya ipamigay. Parang binigyan niya yung tita ko, ganyan, whatever. Kaya yung dough may microwave niya. Yung dough microwave niya. So parang pancake-ish, whatever siya. One day, hindi ko sure kung ako lang, pero parang kasama ko ate ko nun. Parang sabi niya, kumagat kayo dito sa tinapay. Parang sabi ko, bakit? Sabi niya, basta kumagat ka na lang. Tapos parang sometime later, nakita ko yung instructions, parang Saint Benedict, basta Christian side of spirituality, na parang kailangan mabuhay yung dough. Wala, yun lang yung pinaka-lore. Kinain ko yung tinapay yun eh. Nakikurious tuloy ako hanggang saan umabot yung... Alam mo, pinahanap ko yun, pag na-obsess ako doon, hanapin ko yun. Pero for some weird reason, bakit binaycrowave ng nanay ko? Bread networking. Oo. Ano siya, parang spiritual naman siya. Saint something. Sa Violet Fire. Saint Chemes, Violet Fire. Pinapasa rin? Oo. Pero spiritually pinapasok. Pinasahan ako nun ni Ryan. Sino Ryan? Matamatay ng Ryan. Ryan ko, Ryan mo. Ryan maliit. Ryan mo. Oo. Papanood ni Ryan to. Anyway. So, anong favorite card mo ron? Sa lahat ng mga baraha? Ano sa tingin mo? Wait lang. Pakita mo nga muna natin mga baraha natin. Flow card. Charit. Ay, alam mo, feeling ko part din yan kung bakit ako na-obsessed. Talaga? Dahil sa Start kabakla. chapter sa Pating kasi ng claw Parang- cards. Si Bakla, parang tatawagin niya lang yung card. Ang dami pa niyang stats. True. Ting. Bumili ako niya nung grade school ako sa isang Ako fair. rin. Oo. May pera ka? Yung pink. Ako wala. Hanggang ngayon, wala pa nga ako nun. Bili kaya ako nun. Wala akong pera nung bata ko, pero super bad ko yung card Tingi-tingi captor sa lang. Cora. Tingi-tingi. Ang ginawa ko, ako yung drawing. Talented. So, ano yun? Sa pad paper yun. So, parang yung Fly mga cards- card. Ganyan. Oo. Ano favorite card ko doon? Ako si Fly lang naalala ko kasi Si una yun Wendy. eh. Fly. Si Windy. Windy ba? Si Windy yung una. Pangalawa. Oo nga, magkaiba nga pala yun. Ikaw, ano favorite card mo doon? Si Fly? Or si Windy? Hindi ko nga maalala eh. Fly. Yung fly, yung pangalawa. Ang favorite ko is a fight. Hindi Merle si si Fly. Parang ibon siya, di ba? Oo. Oh. Si Fight Happy yon. Yung hirap nito yung picture niya, nakaganon yung pakpak sa kanya. Hindi ko alam kung sino yun. Si Fly ba yun? Bakit ano power nun? Kaganyan. Basta parang mga pakpak, tas nakaganyan sa kanya, tas mukha niya. Mm-mm. Si Fly ba yun? Hindi, ibon Yung si babae. Fly. Baka si Windy. Yung Windy. Si Windy yun. Back to Windy. Nahappy ako doon sa picture ng card na yun. Ang favorite kong card, tsaka power, si Fight. Oo, happy yon. Kasi doon ko naging crush si Lee Shouran. Ay, Shower. Pogi naman si trash ng lahat. Di ba? Tsaka, ang daming ginawang bakla ng True. anime Diba? na yon. Kasi may BL, tas may pedophile BL. Si File DL. Yung batang lalaki. Bet ni Lee Shouran si yung blonde. Si Tomoya? Si Tomoyo yung yung syungang girl na more dala ng mga damit. Hindi si Yung kuya. Di ba si Kuya? Mm. May kalandian si Kuya na blonde. Si Takoyaki. Hindi. Takoyaki. Oh, alam ko yon. Di ba yung bestie? Pero confirmed ba yan? Yung landian? Bet ni Lee Shouran. Ah. Yung kalandian ng kuya ni Sakura. Tapos medyo confirmed na landian sila kasi parang may scene na kumakatok si Sakura sa kwarto. Tapos sabi ng kuya ni Sakura parang, ba't ka nandito? Nani-istorbo ka? Gusto ko tuloy i-rewatch yung card captor. Ang favorite ko doon si Flower. Ay, yung wala siyang ibang ginawa kundi magbulaklak lang. Oo. Yung sa Ganda Sports lang. Fest. Ganda lang siya. Oo. Ay, yung Sports Fest episode. Oo. Yung sa Sports Fest. Rewatch Ako natin mag-aabang yan. ako na ba, asan na yung chicharong bulaklak?
Ibang bulaklak. Anyway, okay, go. Wait lang. So, ito yung cards ko pala. Rider-Waite Smith. Sa'yo. Akin Ethereal Visions. So, ito yung classic. May isa pa akong context din sa family ko. Yung family ko kasi, di ba, nalaman nila na manghuhula ko. So, parang may pinsan ako doktor, tapos lagi siya nagpapahula din sa akin. Parang guidance, keme-keme. Tapos isa sa mga nahula ko sa kanya, yung first anak niya na lalaki. Kaya ngayon, medyo kinukulit niya na ako. Parang ano yung next ko? Pwede mag-attempt muna kayo. Anong pinahula? Gender? Ganyan? Oo. Ay, taray. Pero alam mo yun, may 50-50% chance akong magtumama. True. So baka tsumamba lang ako. Pero alam mo yun, lagi nagpapakonsult yung pinsan ko. Tapos yun, ano siya, doktor siya, ENT siya. So parang pag lagi ako may sore throat, pahula ka na sa akin. Pagsuhol mo. Ikaw, go. Anong favorite card mo? Alam mo favorite card ko. Pag nakita ko siya, natutuwa ako. The World? Oo. The World? Mm, Kasi, Bakit? Kasi, pakita mo. hanapin ko pa. Sige, fine. Wait. I-flash na lang dito on The World. The World yung favorite kong card kasi yung tarot cards kasi divided siya into two arcanas. Yung The World kasi parang last card sa major arcana. Tapos parang it symbolizes completion, everything falling into places. So yun, kaya siya yung favorite card ko kasi parang pag nag-appear siya, parang for me good news siya. Ito. Ang favorite card ko, ayaw mo to eh. Ano yan? Fuckboy card yun eh. Ano yan? So ito naman si The Magician. Favorite card ko siya kasi for me siya yung full of potential. Wow. Na Like ano? ang dami niyang possibilities at kung anong gusto niya. Kaya ba yung infinite Kaya pa ulo? niya. Yes. Isa yun sa mga reasons. Kahit anong gusto niya mangyari, kaya niya kung ginusto niya talaga at he works hard on it. So, yung symbolism niya kasi is ito. So, para siya avatar basically. So, nasa kanya lahat ng elements. Medyo hindi ko lang siya bet kasi pag lumabas siya sa love reading, may instant thinking ako na parang, may fuckboy. Iba yung fuckboy card. Ano yung sabihin? For me, fuckboy card yung magician kasi hindi niya alam kung ano yung gusto niyang mangyari. Madami siyang gustong mangyari tapos Yeah. parang nadadamay ka lang. Yun yung pag love reading. So that illustrates pala guys, for different readers, iba-iba rin yung interpretation namin per card. Para may mga ganun kami. May na-associate na kami personally for each card. Pero kahit magkaiba yung set nyo, may ganyan sila para. Yes. Itong 16 na to, ano naman yan? Okay, game. Magpakita mo. So, yan yung parang maraming readers na medyo natatakot sa card na yan. Pero actually, hindi naman siya necessarily negative. Bad. Go. Pero ako ang personal reading ko, tapos nakita ko yung tower, parang Bakla. bakla, putang ina mo, it's gonna get much worse. Parang Mag-ready ka na. Guys. parang rock bottom ka now, tapos nakita mo yung card na yan, parang yes, bababa ka pa. Parang kang si SpongeBob. Depende naman kung past siya or present or baka future. Basta kakatakot yung future. Parang ang pinaka-good news na pwede mo dyan sa tower, parang pag-pass siya, ibig sabihin tapos ka na. Parang si SpongeBob nga, parang kunwari nasa bikini bottom ka, bababa ka pa, rock bottom. Pero the tower basically kasi, masya-shatter ang everything for something better to grow or to be fostered. Parang yun yung pinaka-good news. Oo. Parang yun na Yun yung lagi ko pinupuntahan, parang, it's gonna get better naman. yun na yung pinaka-good news. Si Carl kasi parang ang explanation niya dyan, glass half full eh. Parang explanation ko niyan, glass half empty. Na parang, bababa ka pa. Hindi pa ito yun. may magdadaanan ka na, pero yun nga yung pinaka-good news. Parang, ito na yung last. Oo. Para i-survive mo lang to. Kung masasurvive, charot. Ikaw kasi ganyan ka kasi mag-isip. Kung isa-survive. Ako naman, i-survive mo lang to. Kaya mo na. Sa'yo, Ron, sino ang pinakabading na card? Pinakabading na paminta si Magician, feeling ko. Paminta si Magician para sa'yo. Oo. So, for me, ang pinakabading ever is si The Empress. Yan siya. Empress. Kasi, di ba si The Empress, like, siya yung pinakababae. Like, feminine, beauty, buntis, ganyan. Oo nga, pwede kasi. Buntis si The Empress. So, parang, ay, go. Kapag nakikita ko yan, parang, laging sinasabing, paganda ka, magpaspa ka, ganyan. Oo nga. Mukha nga siyang beauty queen si Empress. Bilang Empress naman siya. By the way, ito pala si Ron, paminsan-minsan, magchat-chat na lang sa akin, may photo ng mga barahang binunot niya. Pinapabasa niya lang sa akin. Tapos hindi siya like isang isang spread. Parang anim. Isang question. Oo. Like 6, 7. Hoy, gago. Mga 3 lang naman yun. Ha? Yung nagpapahula ang magbibigay ng question. Hindi, oo. Lalo na to si Ron. Kasi hindi ko kayang hulaan sa sarili ko. Ako rin eh. Medyo, ko,
bias sa Sa gusto mong outcome. Kaya ganun din ako kay Ron na parang kay Ron ang papabasa. For me, ayan, yan yung pinakabaklang Ay, ang card taray, ko. oh. Kahit na yung cards mo naman talaga parang bakla lahat dahil Oh, may gold. actually, lahat ng cards ko. Bading yung ano na yan. Yung, Bading yung deck ko. Tapos iba-iba lang sila sa spectrum. Oh, kitang-kita sa camera ang ganda. Oh. Parang holographic Pokemon cards. 'di ba? Eto, medyo bakla si Moon. Tapos ang dami niyang pangarap, ang dami niyang gusto mangyari. Pero hanggang dun lang. Nga, nakatingala. Nakatingala siya sa phone. alam mo, yan din yung basa ko kay Moon na parang nag-iilusyon na lang si bakla. Nag-illusion lang siya. Tapos ito, si Star, happy naman ako. Super bakla. I like Star. Si Star naman, parang super bakla lang siya. Hawakan mo, Big. Nakaano naman siya. Wish granted. Wish tingin sa baba. granted. Parang siya naman yung baklang gagawin lahat basta mangyari. Yun yung mga baklang cards for me. Sino ang red flag sa'yo ng card? Ayan, si Infinity. Charot. Ang red flag na card for me yun kanina, si The Magician. Magician. Pa sobrang ayaw mo talaga yung magician. No? Hindi kasi ayaw ko, parang hindi ko nakikita yung good side niya pag nakikita ko siya. Parang nakigets ko naman siya, pero alam mo yun, parang personally sa akin, pag nabunot ko siya, parang wala siyang good news for me. Ang sa akin, red flag ko, si Page of Wands. Bakit? For me, ito yung, kapag love reading, ito yung either Jacolero or, Dahil ganito yung... oo, like, malibog siya. Ah, May wand kasi siyang hawak. Nakikita ko sa one na hawak niya, Jacol. Ba't kasi ganyan maghawak ng wand? ang isa pang red flag sa akin for me, oh my God, Three of Swords. Pakita mo yung Three of Swords. Ang Three of Swords, wala na siya ibang meaning, kundi heartbreak lang talaga. Kahit anong gawin mo. Parang siyang The Tower, pero specifically for love lang. Kahit baliktad man siya or not, parang heartbreak lang talaga siya. So for you, Ron, would you recommend to people like learning how to do tarot? For me, yes. Parang gawin mo siya for guidance to yourself, ganyan. Ang pinaka-guilty pleasure ko recently, bubunot ako, tas since hindi ko nga kayang basahan sa sarili ko, ayoko na may store palagi si Carl, ini-enter ko kay ChatGPT. Ito yung cards na nabunot ko. Oh my, I have not tried that. Kumusta? To be fair, happy. Happy dahil yun yung gusto mo marinig? O... Hindi happy kasi nag-a-align siya. Kasi kunwari may pinagdadaanan ako. Kausap ko si Neil, kausap ko si Miss Pat, kausap ko yung tarot cards, kausap ko si ChatGPT. Parang, Sabi mong sources. kaya nga, tapos parang nung nag-a-align yung sinabi ni Pat tsaka ni Neil, name drop ko na lang, hello sa mga fans ko. Parang nung nag-aaral yung mga sinasabi nila, parang biglang, tapos nag-tarot cards ako, in-enter ko kay ChatGPT. Tapos si ChatGPT naman, parang, ganun din yung sinabi niya. Sabi ko, shit! So, to be fair, kapag hindi mo kayang basahan sarili mo, I mean, kaya kong mambasa ng ibang tao, pero bias kasi ako sa cards na parang, oh my God, ito siya! Andito si The World, kami. So, hindi ko talaga kayang basahan sarili ko. So, parang, chinachat GPT ko, parang medyo objective siya. Try mo, parang happy siya min. Kung maglo-learn ka ng tarot, parang wag ka masyado paulol. Like, Fuck you. huwag siya gayahin si Ron na masyado naging, would you say, Doon na nakarely? Oo. Masyado ka bang nagiging dependent? May times na dependent ako, pero pag may times na, I mean, nung peak delulu, peak mental illness, peak mental illness ko, nag-rely ako kasi parang, actually, looking back, parang, pag nagtataro cards ako, it's not a good sign. Oh. Kasi ibig sabihin, Naging desperate ka na. desperation, anxiety, ganyan. Kasi parang you want to peek into the future. So parang feeling ko, pag hindi ako nagtataro cards for myself, Maayos buhay mo. maayos ang buhay ko. Kaya pag nagtataro cards ako, sabi ko, shit, this is not a good sign. Actually, hindi yung sasabihin ko na parang may tendency maging over-reliant sa tarot na nawawala na yung Parang astrology lang din talaga. nawawala yung agency mo to like make your own decisions. So yun, fun naman siya. There's nothing wrong with like trying it, but like don't overdo it din siguro. Happy naman siya as a guide. Especially if nag-a-align siya sa mga dapat mong gawin. Na parang, ayaw mo lang siya manggaling sa'yo, gusto mo lang siya manggaling sa iba. Tapos sinabi siya ng tarot card sa'yo. Pero minsan may moments ako na parang, ay, hindi ko gusto sinasabi mo. West. Well, shuffle ulit, bunot ulit. Ano namang reading sa'yo na sobrang weirdly accurate? Hindi ko lang sabihin ko sino, pero nag-apply ako sa work noon, tapos wala akong work noon, so nagpapahula ako. Ay, ang dami ko in-applyan. So, parang nirank ko yung mga gusto kong work. Oh, work 1, bunot 3 card. Work 2, bunot yun talaga yung sign na parang hindi maganda nangyayari sa Ulol buhay. ka na. Oo, naulol na ako. Tapos nagpahula ako noon, tapos parang hindi ko cards.
ibang tao din yung nag-read for me. Tapos parang sinabi niya na parang, si work one, super gusto mo siya, keme-keme, pero hindi mo siya makukuha. Ganyan. Like, oh, shit. Tapos parang si work 2 yung matatanggap ako, pero hindi ko magugustuhan yung sahod, tsaka yung environment. Tapos nagkatotoo, si work 2 yung nakuha ko. Tapos hindi ko na nagustuhan yung environment, tsaka yung sahod. Andun ka pa ba kayo? Hindi, gago, matagal na akong wala dun. 3 buwan lang ata ako dun. Yung sa akin naman, yung weirdly accurate. Kasi may kilala ako. Ulol din yung doktor na yun eh. Parang sabi raw, ay may cancer ka na, late na yan. Kasi ganun na agad yung chika. Tapos like, ang dami nang ginawa sa kanya. Like, ano nga ba yun? Parang biopsy na and everything. Hindi pa rin mahanap-hanap kung ano yung sakit. Kasi di ba sinap nga sinasabi niya, parang wrong na yan. Kasi parang andun ka na, kinuhaan ka na ng sample, hindi pa rin talaga ma-figure out. So, pumunta kami sa isang manghuhula. Guys, medyo From wrong doctor yun. to mga Medyo wrong yun. If Western medicine, modern medicine doesn't work, go to tarot Manghula. cards. Pero hindi siya tarot cards. Si Claire to. Hi, Claire. Kung gusto niyo siya matry, miracleswithclaire.com yung kanyang website. Anyway, yun, tinanong, kailan ba talaga malalaman ano yung sakit niya? Finally, may ano na talaga, dokumentong lalabas na ito yung sakit mo. Tapos sabi niya, in 4 weeks, ganyan. Kasi hindi siya nagtataro kasi gaganon lang yan siya. After like 1 week siguro, he had another like exam or whatever to like get a sample. Tapos sabi ng isang doktor na in 2 weeks lalabas yung result. Yung inisip ko yung timing nun. It was exactly 4 weeks. After hinula, lumabas nga yung result. So, nagtugma. And then, turns out, yeah, tama nga. Na. Tama yung timing niya na in 4 weeks lalabas yung finally, ano yung sakit niya. Na apparently hindi cancer. Oo. Hindi cancer. Yung mga hula mo na nagkatotoo na weird. Sa mga friends ko, kunwari sa high school friend ko, parang lumalabas sa cards yung mga nangyayari sa buhay nila ngayon. May friend ako from Spain na parang nagpahula, tapos parang sinabi ko, ang laki ng problema mo sa pera, te, ayusin mo yan, ganyan. Tapos sabi niya, ay oo sis, wala akong pera dito. Ayos niya. Wala akong trabaho dito. Naayos naman niya. Parang nag-tutor muna siya doon sa Spain. Tapos, ayun, nag-teacher siya ulit doon. Try mo sis, mag 4 sisters in a wedding ka, mag-waitress ka. Maalala mo pala yung iniyakan tayo sa pop-up to eh. Umiyak siya kasi parang ang nakita natin, parang tinatakwil siya ng pamilya niya. Na ngayon nasa na siya, Zambales. The tower. Nagpa-beach girl na siya. Hindi ko matandaan to. Meron yun. Pero feeling ko yung delivery pa naman natin ng bad news ay parang, ay sis, Oo, ganun pa naman tayo. Lalo na kung like nakainom na, parang I die. Move on naman tayo sa astrology. Or Ron, explain mo basic astrology terms. Sun, moon, rising na lang muna. astrology terms, basic. Wait, so ano muna yung astrology pala? So astrology is like divination using Oo, the placement of the stars and planets. stars and planets sa sa universe. Tapos ako naman naniniwala ako sa astrology kasi kunwari parang, in a way kasi parang naapektuhan tayo ng planets and kunwari moon, may high tide, low tide, ganyan. So for me naman parang medyo may guide sila on the spiritual sense. Ang naisip ko rin dyan, yung high tide, low tide. Alam mo yung parang ocean nga kaya apektuhan. Tayo, 70% water. Di ba naapektuhan yung utak natin? Gets nyo? Correct. Baka may possibility. Doon din nanggaling yung word na di ba? Lunatic. Kasi nauulol daw yung mga tao kapag full moon. So yun, okay, go. Ngayon ko lang yung na-realize Ayun, tapos parang mga basic astrology terms na parang sun, moon, rising. Yun ang mga kailangan mo malaman as a beginner. Parang sun, moon, rising. Ang sun, siya, parang it's who you are as a whole, as your core, ganon. Yun yung sun. Tapos yung moon naman, parang it's who you are on the inside. Na parang most likely ikaw lang nakakaalam kung paano ka mag-isa, ganyan. Tapos rising naman, it's how other people see you or how other people notice you, ganyan. Pero you may or may not notice it yourself, ganyan. Yun yung rising. Pero pinaka-important ay, Ano pinaka-important? yung sun. Ako for me lahat. ang sabi raw pinaka-importante is yung rising kasi yun talaga yung nakaka-apekto. Ah. Mas dapat tinatrack mo yung rising mo. Yun yung perception ng tao sa'yo. Ganyan. Perception ng tao sa'yo. Tapos meron din siyang sinasabi na parang yun yung, since yun yung door one mo, house one mo. House one. Oo. Ayaw na ayaw ni Ron to, pero nerd na ito. Kasi nag-iiba yung sign ko dyan. Yeah. So may tinatawag kasi tayong Western astrology tsaka sidereal astrology. So si Western astrology or tropical astrology, yung astrology alam natin lahat. So yung sinabi mo Aquarius ka, Sagittarius si Ron, Virgo ako. Yung Western astrology, yun yung the way they did it was
yung kalangitan, hinati nila into 12 equal parts representing the 12 zodiac. Parang fixed siya. So parang from August keme to September keme, ito ang sign mo. So, when it comes to sidereal astrology or Vedic astrology, scientifically accurate siya. So sinusundan niya talaga kung ano yung movement ng stars and planets. Sa Western astrology, kung Virgo yung sun ko, dahil late August ako pinanganak, sa sidereal, Leo pa ako. Kasi kung titignan mo yung telescope nung pinanganak ako, yung sun nasa Leo pa. So, nag-iiba yung mga signs. So, ako sa sidereal, Leo sun, Scorpio moon, Libra rising ako. Kasi pala, sa astrology din, yung natal chart mo, yun yung tatanong kung anong oras ka pinanganak. Ano siya, yung natal chart mo, parang basically ano siya, parang screenshot ng langit nung pinanganak ka. Kung Diba? asan ang mga stars, asan ang mga planet. Paano nagmamanifest ang Sagittarius sa buhay mo? O ano, for me, ang Sagittarius shit ko ay, hindi ako takot mag-try ng anything na bago. Sagittarius, hindi ba siya adventurous? Yun yung adventurous. Oh. Yung parang kanina, tatry ako ng tikbalang. I mean, at least once, kung Pero masarap. mapili ka kaya sa pagkain. Mapili ako kasi natry ko na sila. Ah. Kasi ayoko, kasi alam ko di ko ng bet. Yung tikbalang, hindi pa naman yun. Oo. Natry ko yun, at least once. Parang, let's go. Titingnan ko yung tikbalang up and down. Parang, let's go. Game. Ikaw, paano nagmamanifest pagiging Aquarius sa buhay? Aquarius ka? Virgo, Virgo sis. pala, sorry. Pag nagta-travel ba kayo, ikaw naghahawak ng mga passport? Hindi. Ikaw ba nagpaplano ng mga gagawin? Pero yan, yung meticulous. Kasi Kasi parang usually, yung itinerary, hindi, bobo ko dyan. yung mga bookings. Bookings. Wala akong kaalam-alam sa mga ganyan. Pero yung meticulous, gusto ko yung ano, pag hindi ako satisfied doon sa gawa, hindi talaga. Oo. Perfectionist. Yung, perfectionist. Yung fez ko, hindi talaga maitatagot. May nagre-react dito. Oo. Sa akin Ganon. naman, pagiging Virgo, medyo nag-tame down yung Virgo-ness ko. Kasi parang mas Virgo pa yung si Jom kaysa sa akin. Sa totoo lang. Nakita mo ba, Char? Di pa kita chart niya eh. Pero alam ko Aquarius siya. Pero dati, yung ako lang mag-isa, alam na ni Ron to eh, na parang si Ron kasi paminsan mag-iiwan ng kalat here and there. Tapos hahanapin niya ulit yung kalat yung may kailangan siya doon. Ako naligpit ko na. True. Tapos everyday siya naglilinis ng dishes. Ah, hindi ba dapat? Sagittarius ako! Sa Sagittarius, maglilinis ako ng dishes. So, yeah. Maglilinis ako ng dishes na kailangan ko. Kasi that's what I'm gonna use for the day. Ganito, next question ko yan. Anong worst thing na ginawa mo, pero sinabi mo, Sagittarius ako eh, na sinisi mo sa zodiac? Isa sa mga qualities ng Sagittarius, parang pinipilit namin lagi kami tama. But most of the time, tama kami. Ayun na nga. Okay. Tapos parang may friend kami, si Jael, ganyan. Tapos sabi niya, geographically, ang pinaka-center daw ng NCR around Makati. Tapos ako naman, as Sagittarius, pinaglalaban ko, Cubao. Correct naman. Si Jael ay geography major. Tapos parang sabi niya, ma'am, hindi. Ang pinakagitna kasi, Makati. Kasi by distance, yun yung tama. Sabi ko, ma'am, Sagittarius ako. Cubao ang center kasi andun ng land transportation hub, keme-keme, ganyan. Kaya nga geographical nga sila sa akin. Tapos parang sabi niya, ma'am, hindi. Makati, kasi yun yung nasa gitna talaga by distance. Sabi ko, ma'am, ang geography, social science siya, di ba? Kung kinukonsider ng mga tao ang gitna ang Cubao, for the most of us, gitna ang Cubao, nanalo ako. Tama pa rin siya. Ako yung pagiging nitpicky. Ganun din ba? Ay, may comment. Oh, may comment. May comment sa audience? Pagiging nitpicky, Virgo ako eh. Oo sis, yung ano pa nga lang eh. Tsaka yung pa-paint ako ng helmet sa daddy ko. Sabi ko sa kanya, for year-end party, kasi sports yung theme. Sabi ko, bakit natakpan yung logo? Inaano ko talaga sis, paulit-ulit ako. Sabi ko, bakit natakpan yung logo? Kahit na sobrang minor niya lang. Oo. Pero in the end, nag-give in ako. Sabi ko, sige, latakpan ko na lang yun ng rhinestones. Pero sobrang hindi ko talaga ma-let go yung mga minor details na Kaya pagka yung mga collaboration work, pagka ginagalaw yung mga inayos ko na, gigigil talaga ako. Ako rin parang similar din sa'yo na parang perfectionist na ayaw magpatalo. Like, kapag may sinabi kang something, sakit ko to dati. Like, I argue to argue and to be correct, not to listen. Parang, Ako, I argue to be correct. Pero ako, as Sagittarius naman, bilang ang Sagittarius ay, di ba, centaur, may pagka-soldiers, parang, di mo ako nakikipag-away if may chance ako matalo. Nakikipag-away ako pag sure ako mananalo ko.
Ano you have a need to be wholesome? For me kasi wag talaga co-star. Anong meron sa co-star? Sige, ganito. Ano yung beef sa co-star? Ano ang Charot. Astro apps and compatibility tests na batit approved? Hindi, for me kasi parang, ang chismis kasi sa co-star, I mean, tama naman yung keme, yung mga placements and shit. Pero yung mga descriptions kasi parang wala daw kasi astrologer behind the app. Na, so, not sure now if meron na or whatever. Pero ang ginagamit ko ay the pattern. Kasi parang medyo tinatrack din niya yung transits ng mga planet. So, parang medyo guidance din siya, ganyan. Instead of co-star, gumamit kayo ng the pattern. Ano ka ba dyan? Like, sensitive ka ba sa mga retrograde? Hindi ko sure. Kasi inisip ko na lang minsan parang, I'm being mentally ill again. Oo. Hindi ako maabot sa part na sisisihin ko yung planets. Wala pa ako doon. I'm at that point already. Parang maniniwala ko na mas malakas ako kaysa sa planets and all. Parang more of like power of manifestation. Parang kaya ko to i-reverse. Okay, go. Wala ko niyan. Wala ka pa sa ano na yan. Wala pa ako dyan. Sa part ng life. How about yung sa mga dyaryo? Hindi ba yan accurate? Ay! Nako! Eme lang yan. Violent reaction. Hindi kasi for me, Zenaida Seva, ganyan. hindi RIP. kasi parang, ay patay na ba siya? Di ba? Hindi ko alam. Oo. Si Hans Kua yung mas na ano ko eh. Buhay Hindi- pa naman yun, di ba? Hindi ba chef yan? Hindi ako sure. Si Hans Kua, chef? Ay, inisip ko si Chef Boy Logo, sorry. Malakas kasi maka-chef ng Hans Kua. Ano yung sasabihin ko? Wala tuloy ako. Yung dyaryo. Hindi kasi, for me kasi, ang mahirap kasi sa Jaryo, yun din sa astrology. Parang, yung astrology nga, di ba, parang natal chart, screenshot siya nung pinanganak ka. So, ang mahirap kasi sa astrology, like, kunwari horoscope for the day, ang dami nyo for that. Lahat ng Virgo sa mundo. Lahat ng Virgo sa mundo, gets mo? So, as much as possible, kung kukuha ka ng advice based on your natal chart or your signs, yung specific na, yung kinoconsider lahat ng placements mo and shit. Isipin mo parang, Sagittarius, ikaw ay keme-keme today. Ilan kayo Sagittarius sa mundo? O, parang population ng Same tao? na experience. Divided by ganyan. 12. Kaya yun, parang medyo hindi rin ako naniniwala sa Twitter na parang Aries, Leo, Sagittarius. Keme-keme today, keme-keme. Parang cloud chasing na lang siya. Pero, Anong sign talaga yan? So parang 3/12. 1/4? Oo. So parang 1/4 talaga ng population yan. Ano ang combination ng bading plus zodiac equal lumayo ka na dyan? In terms of, ano ba to, lande? Alam ko na yung sasagot mo eh. Ano? Setting you up, bading plus cancer. Hindi naman. Baka incompatible na sa akin kasi Sagittarius ako. bakit anong distinct trait ng Cancer? Ang Cancer kasi parang water sign sila. Ang Sagittarius kasi fire sign. So baka hindi na talaga compatible sa akin. So yun. Ano mga experiences mo sa mga ganyan? Ang pinaka first impression ko talaga pag sinabing Cancer tas bakla, sabi ko, tangin ano ka, Swiftie? Sige. Bakit ba kilala ba kayo? Sige, bading. Stephen. Swiftie siya? Cancer siya? Pero alam mo yun, may pagka-sad boy vibes. Oh, di ba? Tama ako. Sagittarius ako and I'm always right. So, bading plus cancer plus 50 equals. Oh my God, layuan mo siya. Because, Pag nakalandian mo siya, gagawa siya ng template based sa kanta ni Taylor Swift. Dapat hindi mo ginagawa yan. Dapat nasa all too well na tayo. Medyo feel na yung pagiging Swiftie. Basta parang isipin nyo, ang Cancer ay Swiftie of the Zodiacs. White girl problems, pero bakla sila. Super love. Tawa. Alam mo yung mga Swiftie na, yung mga first songs ni Taylor Swift na may bet ako sa football team, tapos binigay ko sa kanya. anong song yun? Yung Juliet Cam, ano yun? Ayun! Belong with me. Bukod pa dyan, parang yung mga white girl problems, yung mga Cancer usually, parang, binigay ko sa kanya yung virginity ko sa likod ng kotse. Very specific. Di ba? Ganun yung mga, anong kanta yun? 15. Yung mga ganun white girl problems. Parang medyo ganun yung pagka-hopeless romantic ng mga Swiftie. Ng mga Cancer pala, sorry. Baka mabash ako ng mga Swiftie. Okay lang, kaya ko naman. Usually talaga pag Cancer, may pagka-sad boy Swiftie vibes. Ang sa akin yung Stay Away, bading plus Scorpio. May kaibigan tayong ganyan. Sobrang libog. Sino sorry? Ayan o. Si Bram. Scorpio ka. Mm. No, kasi sila yung parang happy sila kasama kapag kaibigan. Sila ganon. Pero kapag kalandian mo, tapos natapos yung landian, iba na sila eh. Anong iba? Like manipulative na, iaano na yung mga, i-turn against yung mga friends mo. At least sa experience ko. So, for me, yun yung bading plus Scorpio, medyo stay away. Experience Oh my God, wait lang, may alala kong ganun, si Scorpio siya. Naalala mo yung ginawa nun? Oh. Madami, pero go. Ang bading na Scorpio experience ko. O, tinan mo anong ginawa sa'yo ni Bram. In-unfriend ako for 2 years. 2 years ba? 3 years. Tapos nadamay pa ako. Tapos nadamay siya.
Pero in-explain naman niya sa akin bakit. Ang experience ko sa landi, sa Scorpio, medyo parang safe ka sa una. Yeah. Yun, safe ka sa una, tas it will sting later on. So parang maglalandian kayo, tas after nun, matitikman yung poison. Pag pa-end na siya, or pag nag-end na. Ganon. Nasa huli ang pagsisisi, ganyan. Hindi nasa huli ang pagsisisi, nasa huli ang paghinakit. Isa-isayin na natin yung mga signs. Baklat, isang dosena yun. Sige, mga memorable na lang. Bading tas Aquarius. Oh, go. Ano? Sige, ikaw na bahala, Ron. Aquarius sa presensya Mag-enumerate natin. ka na. Ang bading sa Aquarius, yan talaga medyo sad boy. Oo. Yung based sa experience ko sa sa bading tapos Aquarius. Tas ina Swiftie pa. Actually, ang Swiftie parang hiwalay na zodiac sign na siya. Dapat pang third. Actually. Actually, pag sinabi ng isang tao na Swiftie ka, the 13th zodiac sign. Bading plus Aquarius, parang siya. Swiftie kasi siya, so hindi ko alam paano yun. Overpowering. Ang mga Aquarius may pagka-sad boy. May moments na parang they will go alone. Gusto nilang mag-isa sila. Kasi si Aquarius kasi water bearer siya. So parang lahat ng emotions nila gusto nilang binabottle up. Tapos parang ilalabas lang nila kung kailan lang nila gustong i-pour. So, ganun ba siya? Oo, ganun ka ba? Tama na naman ang ating Sagittarius. Ako palagi, every time. So yun yung tendency. Kasi imagine mo, Aquarius pa and Swiftie. Lalabas nila yung emotions nila, tapos isa-send nila sa'yo, part ng isang song sa Spotify. Taylor Swift song. Tapos isa-send pa nila sa'yo, Aquarius pala siya. Oo, kaya automatic ang Aquarius for me. Anong sunod sa Aquarius? Bading tas Capricorn, medyo depende sa compatibility nyo. Kasi pag bading na Capricorn, medyo focus sa work, focus sa pera, focus sa aral. So, pag may nakalandian kayong ganon, medyo yun, Capricorn yun. By the way, ang Capricorn, ang representative niya sa tarot is the devil. Earthly. Talaga. Earthly. Hindi ko nakalandian, pero mga bading na Pisces, medyo emotional sila, pero hindi sila Swiftie. They're more on, Siza. Kasi sinasabi mo si Rodina, Siza. Oo, to be fair, yes. Pero to be fair, medyo mas matinong water sign ang mga Pisces for me kaysa sa mga Cancer. Sobrang bash mo. Hindi kasi parang medyo mas matino na water sign ng mga Pisces for me kasi parang pag Pisces tas queer person, yun kasi yung misconception sa mga Pisces. Ang akala kasi nila yung isda, Kambal. Kambal. Alam mo kung saan ko nalaman to? Sa fairy tale. Yung anime? Ang Pisces ay magnanay. So parang ang mga Pisces... Caring? Ha? Caring sila? May immature part ang Pisces na parang for a time sila yung sun. Sila yung wild sun, irresponsible, ganyan. Kailangan ng Pisces mag-evolve into the mother side. Nalala ko to kasi okay lang sabihin to, tangina. Si Rodina kasi, nagpa-consult siya ng natal chart sa akin. Tapos sinabihan niya ako, ma'am, mali yung binigay mo sa aking chart. Ang ginamit niyang pang chart niya, si ChatGPT. Feeling ko si ChatGPT, hindi ko consider mga retrogrades. So parang iba yung lumabas sa kanya na rising, ganyan, keme-keme. Ang ginawa ko sa Astro Cafe, si Astro Cafe, di ba, parang pwede ka mag-download ng PDF version nun. So parang sabi ko, ma'am, ito yung gamitin mo, i-chat GPT mo, tapos sabihin mo, explain mo sa akin. Yun yung sa mga Pisces. Anong after ng Pisces? Dapat tayong mga Aries. Wala tayong Aries na friends eh. Wala din ako nakalandian ng Aries masyado. Hindi nakalandian akong Taurus. Anong trait? Tikas ulo. Di nga natin friend. Di ko friend. Di mo friend. Di nga natin friend. Wala tayong Aries na friend. Ang Aries, alam ko pa famous. Parang Leo-ish sila. Ang pinaka-Aries na kilala ko, kuya ko. May nakalandian pala akong Aries, pero siya, Cancer Moon. So parang medyo nag-even out. Ngayon nakikinig siya kay Siza. Ano na lang yung green flag para sa'yo na bading plus. Ay, hindi isa. Okay, fine. Wala tayong alam sa Aries tsaka Taurus. Sa Taurus, may nakalandian ako. Iyo. Wait, sa Aries naman, parang ang mga Aries, para silang Sagittarius na lagi silang tama. Pero parang for them, hindi sila palaging tama. Pero pag mali sila, galit sila. Ang mga Taurus naman, Tikas ulo. actually, oo. Tapos parang pag gusto nilang mangyari to, kunwari sa work, sa studies, medyo yun ang ipaprioritize nila kaysa sa lande, based sa experience ko. Or baka di lang niya ako bet enough, which is gets ko naman. Pero, Okay. yun. Anong next sa Taurus? Gemini. Wala ko nakalandi ang Gemini, pero ang mga Gemini na friends ko, si Pat Bringas, tsaka si Ate Will. Talaga, si Will? Si Will Guess tsaka ko si si Pat. Pat eh. Bakit? Anong Gemini? Hindi, yung parang like, left and right. ikaw na magputa, George.
Hindi, iba, syempre, iba yung perception ko kay Pat. Parang, ay, bet niya pala to. Ganon. Ang perception ko kay Pat as Gemini, ano siya, oh, carry mo to. Tapos kakausapin niya yung kausap mo, kunwari kaaway mo, oh, carry mo din to. Okay lang yan, okay lang yan. Ah, parang balanced lang. Parang Kebs lang siya. Basta parang siya pa rin in the end. Medyo main character, pero alam mo yun, parang, oh, go ma'am, lika dito. Oh, makikinig ako sa problema mo. Tapos kunwari yung kaaway mo, kakausapin din niya. Okay, go ma'am. Tapos Kebs siya. Unless personally involved siya, ganun. Parang ganun din si Will for me. Gusto ko nung ang dami na nating nadamay ng mga tao sa podcast to. Meron ba nakikinig din si Will dito? Hello, Ate Will. Anong after ng Gemini? In fairness, for me, happy yung mga Leo, ha? Happy ang mga Leo as friends. Ay, di, after ng Gemini Cancer, pero na-discuss na natin ng Cancer, so... Oo, kawawa na mga cancer sa atin. Leo na lang ang kulang sa atin. Ang Leo, wag ako ngayon, medyo fragile ako sa Leo. Hindi, pero for me, ang perfect match for me, Leo, kasi parang nagsasagutan ka. Ang medyo Perfect match! hindi, na-surprise din ako kasi parang, kunwari, tama. Charot. Ano ba sensor mo yun? For me kasi ang match ng energy namin was nagsasagutan kami. Basta nagsasagutan lang kami. 1+1. May exam every day. Ano, parang nung time na yun, parang parang kunwari magsasagutan kami. I mean, tama ako. Pero parang napo-point out din niya na may point talaga siya. Tapos parang sabi ko, okay, gets. Baka may tama. Intellectual. Charot. At pareho kayong may tama. True. Gago. Pero alam mo ba, sa kaibigan nating Leos, si Marcus lang naman eh. Wala, malandi. Si Marcus sa Leo, parang as much as possible, kung pwede siyang ma-validate siya. Parang at the end of the day, masasabi niya maganda siya. Mga Libra medyo undecisive. Indecisive? Indecisive? Indecisive. O yan, Virgo trait. Medyo Nitpicker. indecisive sila. Tapos di ba may pagka-Libra ka, o magiging non-binary ka pa. Hintayin niyo yung piercings ko. Libra ka, non-binary ka, magiging versatile ka pa. Hindi ka makakapag-decide kung anong gusto mo. Yun yung mga alam ko sa Libra, parang medyo undecisive talaga sila. Pero pag may gusto sila, parang, okay, go. I mean, at least nakapag-decide ka na. Parang nakwento sa akin, parang 3 silang Libra magkasama nun. Tapos, magla-lunch na sila. Kasi, totoo tong kwento ha. Lahat silang 3 di makapag-decide. So, di na lang sila kumain. Magutom na lang tayo. True. Seryosong kwento to nangyari talaga. Anyway, go. Tapos na naisisa natin. Green flag naman. As sa'yo, green flag sa'yo, Leo. Medyo green. May bias. Wait, for me medyo ang mga green flag, yun, Leo, tapos parang Aquarius na matino. Kung napatino mo lang yung Aquarius, pag natuto lang mag-open up yun sa'yo, green flag yun for me. For me yun, as Sagittarius. Alam ko, compatible din yung opposing elements. Fire. Sa Virgo, anong compatible? Air si Aquarius eh. Alam ko yung same element tsaka opposing element. Pero ako, for me, as people, ako as Sagittarius, napapalibutan ako ng Virgo people. Ikaw, si Neil, nanay ko, si Ian, ang dami yung Virgo sa buhay ko. For me, magandang combination as people, Virgo and Sag. Medyo biased ako sa combination na yan. In terms of Chinese astrology also, compatible kami as friends. Compatible kami ni Ron. Kasi ikaw dog ka, right? May pagkainas Dog, ako naman horse. So, sa Chinese astrology, yung intervals of 4, yung friends. So, dog, horse, tiger. Kayo, anong green flag na sign sa inyo? Hindi mo na Aquarius, no? Hindi, na-mention na eh. Okay. Aside from Aquarius, for me, Leo, happy sila. Sino kalandian mo, Leo? Di kalandian, like happy lang. Malamang. I mean, fire sign din eh. I like fire signs, I think, in general. Nakakasundo ko mga Scorpio. Totoo. Di ba? Scorpio si Pat? Oo. Kasi hindi niya sila kalandian. Landiin mo si Pat. Makikita mo pagka Scorpio na friend, yes. Scorpio na kalandian, no. Happy ang Scorpio na kaibigan, tapos may kaaway ka, die. Kung gusto mo ng revenge, pumunta ka sa Scorpio, kaya nila yan. Oo. Magsusumbong ka lang sa Scorpio, siya na magsa-strategize for you. Yun nga, di ba? Medyo, medyo may Scorpio placements ako. Feeling ko dun yung part na pagiging vengeful ko. Nasa Scorpio side ko. Di ba? Yung toxic traits na justify. True.
ng zodiac. Do you find comfort in astrology? Astrology, di masyado. Pero tarot cards, yes. Tarot cards. Ikaw. Ako, ayun, nava-validate yung mga toxic traits. Ang happy, no? May excuse ka. Yun talaga. May Yung excuse ka perfect sa mga chika mo. excuse. True. Oo. Ngayon ako not so much, more of like manifestation. No? Oh, the next question. Ano na tayo? I go yung minigame. Ayaw pipili kayo ng cards na tapos pakabasa niyo. Papasa ko sa akin. Okay, go. Ay, Nine of pretty. Pentacles. Ang pretty siya. sa tingin mo, anong meaning yan? Ay, Ah, ay ba't parang pareho? kaya nga, pareho nga. Eh, sa'yo, ganito rin itsura. Hindi, iba. Mas maganda yung akin. Uy, huwag mo na awayin para ako. Ayun. Eto, ano ba to? Anong nakikita mo dyan? Anong babasa mo? Gosh, ang Before sobrang sumagot hirap. Ang si complex Mark. kasi. Yung beginner type of like tarot is basically tingnan mo lang yung image, tapos kung ano yung, symbolism. Yung vibe. Gawa ka lang ng story around that, basically. Ito, I feel like, you find comfort in nature. Huh? Mm. In nature ba, makakakita ka ng malaking barya? Not just one. 9. Pera ba to? Pera ba to? Oh my gosh, pera pala Basta kung to. ano literal na nakikita mo. Yun, literal na parang in nature nakakita ka ng pera. Yun. Pera. Tsaka mabango kasi may flowers and fruits. So, fruitful to. Itong card na to. In a way, yes. Sana- I-reveal ba natin yung... Sana mabunot ko to. Ano yung actual meaning niya? Yan, parang madami ka ng pera talaga. Parang Oo nga, no? nire-rip mo yung Toroy. harvest mo. For me, yan yung ready ka na ready ka na mag-harvest. Ready ka na mag-harvest ng pinaghirapan. Kaya pa, Oo. okay, sige. Kasi baka... Like, kung may pinag-ipunan ka man. First pa lang naman yan. Bunot tayo, random. Yeah, 3 of Wands. 3 of Wands, parang pang Bible. Ano to? sa tingin mo, anong meaning? You will guide the flock. Oh, charot. You will guide your life to, ano ba to? Para kasi siyang tatalon. You will guide the flow of life. What? Ano siya talaga? More of siya, for ang interpretation ko dyan parang looking outwards, nagpaplano ka ng gusto mong gawin, opportunities. For me, parang ready ka ng parang nakapag-decide ka na saan ka papunta. Kasi nakaharap ka na doon sa gusto mong punta. Puro magaganda, no? In fairness. Gusto mo parang hindi maganda. Ay, hindi. Ayun. I'll go. Bulit ka pa isa. Ayan. Ayan, yan yung favorite ko. Five of Oh, Cups. 5 of Cups. parang sad. mo yan? Sad boy. May favorite ko yung meaning yan. Parang sad boy siya. Oo. Actually, maganda ang meaning niyan for Sad me. boy. Maganda yung Ang meaning yan. ganda talaga ng card sa ano. Ano nakikita mo? Maganda yan. Parang sad. Sad ba to? I-check mo yung cups. Ano nangyayari dun sa cups? Kaya, may 3 cups na nakatumba at may 2 nakatayo. So, meaning, malapit na siya ma-empty. Kasi nakatatlo na siyang, Engga na gift. siya. Oo. Engkan. Malapit siyang maupos. Parang papagod na. Diba? Pwede. Ano yung sabihin ba nito siya? For me, ang meaning sa kanya, hindi niya nakikita yung positives. Kasi tinan mo, nasa likod niya yung cups na nakatayo. Tapos hindi niya, pero nagfo-focus siya dun sa sa mga Sa akin tumapon yan na. yung barahan na looking at the glass half empty. Oo. Full. Hindi niya appreciate na may 2 baso pa siya na may naman. Nagluluksa ka sa 3 may 2 ka pa. Ayun, so that's like tarot for you guys. Love it. Ayan, so live balasahin reading kay mo. Mark. Live reading. Ay, okay. Ay, wait, so babasahin namin si Mark in general. Depende kay Mark kung ano gusto niya maging tanong. May question pala ako. Magkano usually yung mga cards sa ganyan? Parang siyang libro. Parang mga Oo. 1.5 yan. Tapos ang sap amoy niya. Hindi, syempre, hindi na ngayon. Nung bagong bili ko yan, parang siyang bagong libro. Ganun. Parang kang na-transport sa isang library na madaming secrets. Ganun. Tapos pag mamili ako, kailangan ko ba siya like i-feel or something? Yung Slide. cards. Dati Parang, pumipikit pa ako pang aling card yung lumiliwanag. Ha? Ganun. kailangan i-use ang Very imagination. Very Yu-Gi-Oh! Pipili na ba ako? Like right now? Okay na ba yung shuffle mo for you? For me, importance lang dyan is maano mo yung energy mo. Kuha ka 3. Ito yung first. Kinakabahan ako. Ano yung tanong pala? Sige, medyo na lang. Career, ganyan. Pwede bang ganon lang? Edi balik mo pa rin. Babalik pa rin. Ngayon ka na nagtanong eh. Muna, career to ha, career. Career. Like, pwede ba yun? General lang. Sabihin ko career. Go. 3 raw. Isa pa. Ito. 5. Okay. Ano yung first? Charot. For the career. First card. Chining! Ano yan? Pakita mo sa, Ikaw magpakita, ako magbababa. King of Swords. Ay, the world! Ay, ang favorite ni Okay, Ron, the the world. Ang world. pretty. And Masyadong good news. 8 of Wands. Parang ayaw mo.
Parang masyado siyang good news for me. Ayoko mauna magsabi. Ikaw muna. Bakla, barahan mo yan. Dapat ikaw mauna. Ikaw muna, interpretation mo muna. Bakla, ikaw ngayong ano. Magkaiba ba yung interpretation pagka ganon? Ako kasi kapag ano, kung siya yung main reader, siya mauna kasi hindi naman pwede. Masyado siyang good news for me. Parang, deserve mo ba? After ko taksa ng napakalaki, feeling ko naman. Charot. After mo mag-finance sa mga Hermes. Oo, Diyos ko po. Hindi ako sanay magsabi na masyado magandang balita eh. Parang good news cards to masyado. Wala mo ako naiintindihan, so kung ano sabihin. Parang career in general, parang hindi ko alam kung problema mo to before, pero parang you're finally taking in commands in terms of communicating with other people. Yun, medyo okay na siya, na parang lumapat na siya parang it fell into place na parang nagla-line up na yung mga shit mo na mga gusto mong mangyari. Dahil nako-communicate mo na maayos yung mga gusto mong mangyari. So, nangyayari siya. Tapos yun, parang magtutuloy-tuloy lang siya. As long as nako-communicate mo siya na maayos. So, parang pag if hindi, doon ka magkakaproblema. May ano ba siya? Like, may specific na reading each or something? Oo, may nag-matter ba yung order Oo, or whatever? Parang ako, nag-hobby ako ng story. Story, ganyan. From Hindi- each card. Like Oo. a tapestry. Ganun. Oo. Parang silang family. Iba yung meaning niya kapag napunta siya dito. Oo. Ganun. Ah, Or ganun. nabaliktad. Or nabaliktad, or napunta siya dito. Ganun. Sa akin, hindi ako magugulat if ma-promote ka man or something. So you're really doing well in your job right now. Paano mo na-interpret dito? Gusto kong maintindihan kung paano na-interpret. Yung 8 of Wands sa akin yung sasabi na baka possible kang ma-promote. Tapos, ano meaning ng king tsaka ng world? I'll go Ron. Ikaw muna. Explain ko lang. Well, yung King of Swords, I guess ko yung sinasabi ni Ron kasi na parang you're finally taking like, what do you call it? Nire-respeto ka na ng mga tao in terms of like where you Talaga? are, in terms of your position. And as long as sinasabi mo yung dapat mong sabihin at gusto Parang mong mas sabihin. nakikinig Maging sila sa'yo. vocal. You're already being vocal kaya sila mas nakikinig sa'yo. Mm. Na, alam mo, di ba may mga boss kasi or like may mga people na parang may sinasabi pero caps lang. Mm. So parang mas sineseryoso na yung sinasabi mo. Kaya parang, I think that's something that you've been struggling with before. Mm. Or baka, personal mo lang yun. It's just struggle ka. Pero, nagagawa mo na siya finally ngayon. So parang it was a lesson that you needed to learn. And it's being recognized already. Tapos, ito naman siya, si The World. Ayun yung sinasabi ko na, Yun nga. Ah, mo dati. nag-ano na siya. Na finally, natutunan mo. Tapos ito ay Parang, if ma-promote ka man or something. steps. Alright. Thank you so much. Mapapromote ka ba? How does it, Hindi ko alam. how does it resonate sa'yo? You can say like, wale. Hindi, feeling ko naman, medyo ano naman, naka-relate naman ako kasi nag-struggle ako kasi di ba bagong team lead lang ako. So, kagaya niyan, friends ko yung mga mga hinahawakan kong tao, kagaya nung isa dyan. Charot. So, syempre, nahirapan din ako transition. Transition! From non-binary? Kaya nga eh. Ayun. So, sige, sundin natin ang cards para ma-promote tayo. Love life naman daw. Love life. So, babalik pa rin sila? Hindi. Hindi. Dana sila for the day, ganon. Hindi, kasi ganun ako manghula. Okay. Kasi tama ako. Sige. Kinakabahan naman ako. I-vibe mo yung card. Ito vibe to. Feeling ko. Oh my gosh. Ito. Ayusin mo yung bunot mo ha. Naka-record tayo. Yung mga light. Ay, kailangan nakaganyan. Hindi, okay lang naman. Hindi mo naman alam meaning yan. Na-vibe mo ba yung second one? Oo. O go. Ay, natakot ako rito sa card na to. Ayoko yan. Ito. Light lang. Yan. I'll go. Alright. I-reveal na natin. I'll go. Lahat na. Go lang. Natakot. Ay, nakataob siya. Hindi gago, ibalik mo doon. Ganun talaga. Oo. Ba't nakataob? Wait lang, Nakataob pakita mo ulit. sa baraha. Ay, sa camera. Mm. Nine of Pentacles, Nine of upright. Pentacles. Bakit nakataob yung iba? Yung kanina to. Ba't kanina walang nakataob? Hindi, Ay, ibaliktad mo. Yan. Four So, of four of swords. swords. Pero baliktad. Ano tawag dun? Reversed. Reverse. Hindi ko mabasa. Seven of eh. swords. Seven of Swords reversed. Ano naman yan? Charot. Mag-usap-usap kayo? Parang okay naman kayo in general. Like ini-enjoy naman in terms of love life, parang ini-enjoy naman yung each other's company. Pero parang may mga plano na hindi gusto nung isa, tas ayaw nung isa kasi yung isa pagod. So doon nagkaka-conflict. So parang nagkaka-issue sa communication. So parang
may hinanakita parang, hindi niya ako sinamahan dito. Mga ganong shit. Mm. So, in general, mag-usap-usap kayo ng maayos. Ikaw, ano interpretation? Ako, malapit ka ba dun? For me, okay, so nag-gather na kayo together. Mm. Aware naman na kayo sa arrangement and all. So, Oh, you're going that way. Okay, go. So, what's happening now kasi is like, siguro hindi pa napag-uusapan paano mag-usap. So, ang daming nasi-sweep under the rug. Pinili na lang na hindi pag-usapan. So, now, there may be certain resentments na resentment pa rin hanggang ngayon. Hindi pa siya lumalabas. Like, Di siya na-address. di siya napag-uusap. Mm. Tama, may, basically yung papupuntahan ni Ron is like, yeah, certain people may feel betrayed. Pero in essence, kasi lang, hindi lang naman napag-usapan Dahil ba yun sa mga swords na nakataob? na naka-reverse. Technically nga, dapat good use nga to, pero hindi pa din. Oo. Dahil nakataob. Actually, for me, hindi siya naging good use dahil dito. Hindi kasi ito, bad news siya. Mm. Nakaano siya. Supposedly, dapat good Dapat use na good siya. siya. Pero hindi pa rin siya good news. Dahil dito. For me, dahil dito. Ano ba to siya? Kasi naka-reverse siya. Ang ganda ng Four card of daw. Swords. Nakakatakot ng slide. Kasi Four of Swords, dapat nagpapahinga ka lang. Chill. Pero dahil nakataob. Dahil nakataob, hindi. Nagiging problema lang siya. Mm. Four of Swords, supposedly, is like for me, self-reflection. Pero idaan mo sa not overthinking, but idaan mo na lang sa tulog. Idaan mo lang sa pahupain. Pero since naka-reverse siya, for me, it's more of like, alam mo yung hindi ka makatulog dahil Ini-sweep mo lang ang under, program. under the rug mo na lang. Taray naman ito. Ito. O, di ba? First time kong mas maging Ano honest tong kasi Nine of sa'yo. Pentacles? Ano to siya? Masaya naman kayo in the very Oo. general sense. Ah. Like in the, Like on the the bigger outward. picture, Oo. happy kayo. Like may agreement. Nangongolekta ka lang ng grapes. Kakain ka ng grapes. Oo nga. Like, Ang pretty nga, oh. Sobrang pretty niya. Isa ka lang magandang housewife. Saka nakahilera lang yung yung coins sa baba. Isa ka lang magandang housewife na naglalakad sa mga barya, nangongolekta ng grapes. Italian White girl problems. Italian girly. Hala, oh my gosh. I mean, as a non-confrontational person. Oh, problema mo yun. Ikaw pala yan eh. Malamang siya yung bumunot. Did it make sense? Ayan. Oo. I mean, carry lang. Oh! I mean, masaya naman ako. Pero, hindi talaga ako confrontational. Like, It's a you problem. I hate It's your drama. problem, I not hate the other- drama. Not the other people problem. Diba? You feel betrayed. Gusto ko yung talaga inaano mo talaga. You feel betrayed kasi hindi mo inaano yung may problema ka tapos hindi mo i-share. So parang mafe-feel ng mga tao around you na walang problema. Hala, very me. O sa tingin mo tama yun? Inawa yung kliyente. Kasi nga Virgo siya. Charot. Makinig kasi sa Sagittarius na laging tama. May gusto ko bang Alright. itanong? Ay, wala naman na. Okay naman. From the cards. Ay, yung advice, yung message from the universe. Ano yun? May iba pa? Parang 3 cards na parang advice for you in the future na super general. Oh my gosh. General lang. For me kasi yung purpose na is like, what if may natanong ka? What if may hindi ka natanong na dapat tinanong mo? That for me is the purpose of that. Last question. Yeah. Last question. Message from the universe. Ito yung streamlined version. Ang streamline. I mean, Virgo ng hayop na to. Streamlined, ano to? Communications, corporate communications? Ano raw to? Asana. Asahan na kayo? Tangin na Monday kami. Hindi. Alam, dati sa work ko, Asana yung gamit. alright. I-reveal na natin ulit. Kita mo sa... Wag mo ganyan eh. Putangin na naman ito. Ay, sorry, ano ba? Ganon. Pa ganyan. Pakita mo sa... Tapos ipapakita mo. Kaya siya tumaob. Baka mali pala ako Wait, pakita kanina. mo sa... Ano? Charot. Di The nakita naman first natin. one is Seven of Pentacles. Dami mo... Ang dami mo Point. pintakal sa simula. Hindi mo lang na-appreciate yung mga... Nakataob Kanya mo bakla. Ayun yung pattern. Hindi mo lang na-appreciate yung mga magagandang bagay sa'yo. Nakataob uli na Ten of Pentacles. Anyway. Grabe naman. Patagilid. Tsaka The Emperor. Ang ganda oh my gosh. Parang Zeus or something. Ang pretty. Pag pinaghirapan mo naman, Speechless. hindi, for me kasi parang, if pinaghirapan mo naman, i-prioritize mo sarili mo, if kaya mo naman, if gusto mo. Baka kasi pag pinaghirapan mo, iniisip mo, hindi mo deserve. Kasi, pwede kang tumulong sa iba. Huwag mo isipin ibang tao. Isipin mo muna sarili mo. Yun yung pinakauna ko nagigets. Gaga. Magkano na SPay later nyo? Tangina, 52 na ako. Huli kong podcast dito, 42 ako eh. Never been an SPay later. 75 na sa
Oy, ang taray, Ano sis. taas mo, Wait, 75? bakit nag-SP? Wait, paano 49 ata tumataas? ako. Pag Gumagamit ko gumagamit talaga. ka. Ng SP later? Oo. At binabayaran mo ng maayos ata. So general naman siya, no? So anyway. So for me, intindihin mo na right now you're still building something, whatever that is. You're still in the process of building. So if hindi siya perfect para sa'yo ngayon, that's fine. And it's okay. So don't fret about it too much. You're doing well. Yun lang. For me, yun nga. Pag deserve mo naman, wag mong ipagkait sa sarili mo. Baka una mong iniisip mo na ibang tao bago sarili mo. Be selfish. Yung pala ang advice. Baka generous ka ba? Kailang. Baka masyado kang mapagbigay to other people. Hindi lang naman sa material shit, parang Mm. pieces of yourself. Ay! All pieces. Pieces of me. Pieces. Charot. Very ano ko dun, Love it. Chef Boy logo. Charot. Bongga. That picture natin to. Okay. Wala, recorded na yan. Bakla. Okay. Oo nga. Pahula ka na lang ulit. Be mentally ill like Every everyone. day. Carl, pahula ko Inanit today. ako. Pag ako sinimula mo ganyan, unfollow ka na sa Instagram. Ano pa usually yung tinatanong pala ng mga tao? O, Love touch life. natin yung love life tsaka yung career. Ano pa ang mga ini? Kapag napapahula ka, Ina-ask. hindi naman ako papabaya, pero requirements sa akin dapat may love life kasi ang boring na wala. Mga usual pinapahula sa akin parang career, love life, finances. Mm. Tapos minsan, family. Tapos super minsan, friends. Apparently, problema ng mga tao, friends nila. Parang, pag-usapan nyo lang yan. Diyos ko. Alam mo ang nakakairita? Alin? Sakit. Ay, yan yung sinasabi ko pa before pa. Parang lalo nung 2022, ang dami nagpapahula sa akin noon. Mananalo ba si Lenny? Parang bakla, huwag kang magpahula na apektado din ako. E di sana ako na lang nagpahula. Yun yung isa sa mga rule ko. Parang hindi ka pwedeng magpahula na maapektuhan din ako. Kasi di ba parang, tangina mo. Tama naman. Parang ano lang yan. Anong tawag mo rito? Yung sa loto? Yung sa dyaryo. Oo, yung sa horoscope. Horoscope sa dyaryo. Kasi to be fair, actually, ang daming nagpahula sa akin noong 2022 na parang mananalo ba si Lenny? Eh, di ba yung time na yun, parang ang dami nating community. Ang dami True. nating community nun. Kung sino kakilala natin, so nagpapahula sila. Parang ako, sis, huwag yung pahula kasi apektado ako. Madadamay ako ng hula nyo. Basta yun yung rule ko. Parang, hindi ako pwedeng apektado sa papatanong mo. Parang kunwari, magka-work tayo. Or kunwari, magka-account. Hindi ko anong section yun. Kunwari, magka-account tayo. Mare-renew ba tayo? Parang, sis, pag di ka na-renew, di rin ako na-renew. Doon kaya kapag nagpapahula si Jom, or di ko hinihulaan si Jom masyado, especially if like love life. Nahulaan na ba kita ever? Ng love life. Even anything. Ano yung rule kasi pag love life yung tinatanong mo? Di ba nagtatanong ka love life dati? Ang ano lang ako, wala ako doon. Oo. Umaalis ako, oh. Career or finance. Nakikibasa ka rin. Nakikigastos siya eh. So dapat wala ako kasi apektado pala ako. Okay, Alright. O sige ko, ano natutunan natin ngayon? Wala ko natutunan. Ayun, natutunan natin. Oo nga. Ang mga Swiftie. Hiwalay na zodiac sign. Yes. At huwag gawing personality ang zodiac sign. Hindi, okay lang. Pwede yun. So kung Swiftie ka, gawin mong personality. I mean, kahit pigilan ko naman, ginagawa pa rin nila eh. Have you ever tried to tell a Swiftie na parang wag ka maging Huwag kang Swiftie? Sa tingin mo, makikinig sila. Di ba hindi rin? Awayin ka. Awayin ka pa. Ikaw kasi nakikinig ka kay Charlie XCX na mahilig mag-cooking. Ano pa? Huwag maniwala sa dyaryo. Horoscope sa dyaryo. Ikaw yung Actually, ano natutunan mo? Bongga Galing yung cards, maganda. Maganda yung gago design. yung hula. Siyempre, maganda yung cards ko. Ang key takeaway ko, oh my God, susundin ko sila siguro. Kasi parang ano naman, I mean maganda yung advice. Diba sabi mo naman, yung siya predicting the future, it's about ano. Go. Diba?
The guidance lang siya, gano'n. Guidance. Gabay lamang sila. Ang favorite moment ko as manghula, parang, kung may mga hinulaan ako, tapos randomly, like kunwari, random within the day, magchat-chat sila, parang, bakla putang ina mo, nangyari yung sinabi mo. Oo, happy yun. Pero hindi Super ko happy inaalala. moment yun for me. Naging lalaki yung anak ko. Ganyan. Eh, di bukod pa doon, may mga ganong moments na parang, bakla, oo nga, keme-keme. Ako naman, di ko natatanda yung mga hinula ko sa kanila. Ako, talaga, pero hindi ko matandaan, pero go. May mga natatandaan ko sa mga, kunwari, sa mga friends ko, parang hinula ko sa kanila. Tapos may mga natatandaan ko. Pero, syempre, iba yung impact ng word ko to another person. So, parang, natatandaan na yung mga sinabi ko. Kasi, buhay nila yun, na may impact sa kanila. Pag nangyayari siya, bigla na mag-chat sa akin na parang biglang 2 a.m. Parang, bakla, putang ina mo, oo nga. Ay, tapos sabi ko, oh my God, yes. Sadya ko. It all boils down to Sagittarius. Oo, for me, Sagittarius, Correct. number 1 sign. Sagittarius ka din. Moon. Wala man lang akong ganyan. Charot. Kaya ngayon lang kita nakilala. Indecisive. Anyway, guys, ang haba na ng episode na to. Oh my So, Lumabot ng 2 oras. okay. So, guys, that has been our episode for tonight. So, sinasabi ng mga baraha namin na panoorin nyo raw ang aming previous episodes. And future And episodes. future episodes. Email us your stories, suggestions, comments. Huh? Email us your comments. Well, sorry, ulit. You can like, Yung email ko na. Ako na nga mag-aal. Ayaw. Sabi dito sa script namin. Mag-email kayo ng mga stories, suggestions, comments, topic na gusto nyo pag-usapan namin kasi pala decision kayo eh. or Ikaw. comment down below. Ano, comment down below? Hindi. Email nyo. Email nyo lang lahat. Sa Infairness ha, SS, podcast@gmail.com. Okay na yun. Tangina nyo. Follow us at Infairness Ha across all platforms. Oh, basahin mo sis. New episodes drop every Wednesday. Depende po sa editor namin. Every Wednesday sa YouTube. Tama. And then sa Spotify, 6 6 p.m. every Friday. Ayun. So if you like this episode, guys, or our podcast in general, please give us a thumbs up and subscribe. And once again, I am Carl. You can Thumbs follow up. me. Finger up. Ganyan. You can follow me. Paano yun? Ano yan? Siya puki daw tsaka sa pet. Oo. Hindi ako lesbian. I'm so sorry. Mukha lang. Ko. If you like this podcast, This is our episode. Kaga Okay. Tapos ka na uli. Wait, Carl Sinagen, you can find me there on my social media platforms. At Miko Bonbon on Instagram and huwag niyo akong follow. Mas magandang ako ay isang concept. Talaga ba hindi mo sasabihin? Ronda Los Angeles. Alam mo, kung nanonood kayo nito, kilala niyo ako. Anyway, yun na yun guys. And this has been In Fairness Ha.